malalaman kayo ng idea kung paano talaga na bigyan nyo ng oras. Di ba mayroon tayong 3 topic? 5 terminolohiya. Ano ang Islam, sino ang mga Muslim, sino ang Allah, sino si Propeta Muhammad SAW, at ano ang banal na Quran. Di ba? Yan ang unang topic. Pangalawang topic, kung ano yung 5 haligi ng Islam. Ang sumunod, yung 6 na pinaniniwalaan ng mga Muslim. So ito ang kailangan po natin na bigyan ng oras. No? Katulad halimbawa, naimbitahan kayo sa isang lecture, 2-3 ang speaker. So hindi mo pwedeng aginin lahat ng oras. Kailangan talaga magbigay ka ng tinatawag na allotted time para sa iyo. Halimbawa, sa isang oras lang na ibinigay sa inyo, i-divide ninyo yung 1 hour, 60 minutes. So, halimbawa, 3 kayo. So, i-divide nyo sa 20-20. So, may 30 minutes na kayo. Di ba? So, kailangan talaga na matutunan ninyo yung nababasa nyo yung handouts buo. Isang oras talaga na lecture yan. So, kailangan talaga na alamin ninyo yung mga importante na mga terminolohiya na kailangan ninyong gamitin. Para sa ganon, hindi lahat yan, nung nakasulat yan, ay kailangan kong sabihin. Okay? So, sino ang uuna na magsasalita? Listahan? Yung last week yun. Ngayon kasi, yung 3 topic, yun ang kailangan natin marinig sa inyong lahat. 5 terminolohiya, 5 haligi ng Islam, at saka 6 na paniniwala. Paano nyo ito i-deliver? Okay? So, ilang beses ko naman ito binigyan sa inyo ng sample eh. So, kailangan na natin ngayon na marinig kung paano ninyo ito gagawin. Sino mo na? Itinigay po namin po sa inyo, although meron po dito masahin po yan, unang gawin po natin, paano po tayo magpapaligot, paano magbabalot, at paano rin po magkakonsel. May mga panahon minsan, may mga tao akala na po magkakabela. Hindi sila na-encounter, paano po i-handle, paano paliguan. Ang lahat ng pagpupuri at pasalamat ay para lamang sa Allah, ang Panginoon sa libutan. At ako ay nagpapakumbot laban sa isinumpang Satanas, sapagkat si Satanas ay lantad na kawin ng sangkatauhan. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo at propeta ng Allah. Naway ang kapayapaan, pagpapala at habag ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad, sa kanyang maging sa mga naunang propeta sa kanyang pamilya, kasamahan, at sa lahat ng mga tao at jinn na tumahak sa tuwid na landas hanggang sa araw ng paghukom. Pwede mo busis mo lang muna. Sa pagkakataong po ito ay ipapaliwanag namin ang 5 terminolohiya na pinaniniwalaan ng mga Muslim. So una po dito, Islam,
Ang Islam ay Arabic na salita na ibig sabihin sa wikang Filipino ay pagsunod, pagsukot, pagtalima sa nag-isang batas na dakilang tagapaglikha. So ang Islam po ay isang kompletong panuntunan ng buhay na ipinahayag ng Allah sa katauhan sa pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang Islam po ay hindi hinangan sa pangalan ng taong, tribo, o isang lugar. Sunod po ang ano ang Muslim? So ang Muslim po ay Arabic din ang salita na ibig sabihin ay mga alipin na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa batas ng dakilang tagapaglikha. Halimbawa po nito ay ang mga planeta, bituin, araw at buwan, ang nilalaman ng daigdig sa kalupaan at karagatan. Sumaliban po sa tao, matatawag natin siya isang alipin na sumusunod, sumusuko at tumatalima kung tatanggapin niya na ang alam ng isang Panginoon at si Propeta Muhammad ang huling propeta na pinadala ng Allah sa kanya. So pagkakataon ito, ang sunod naman ay sino ang Allah? So ang maliwanag po ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpakilala sa marangal na Quran na katotohanan ako ang Allah at wala kayong dapat ibang sambahin maliban sa akin at kayo ay mag-alay ng pagsamba bilang pag-alala sa akin. So yun po, paraan ng Allah ng pagpapakilala sa isang katauhan. Sunod po ay ano ang Quran? Sino si Muhammad? Si Muhammad po ang pinakahuling propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang kabagsang katauhan. At kung babalikan po natin ang kasaysayan, siya po ay nagmula sa JP Ismail na anak ni Abraham at mula po sa kanya ay pinahayag po ang banal na Quran. So ano po ang banal na Quran? So ang banal na Quran po ay isang revelasyon na hindi po buong libro na ipinadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi ito po ay page by page na ipinadala sa bawat mga usapin o suliranin na naiinkwentro ni Propeta Muhammad at doon lamang po i-reveal ang Quran. Ang Quran po ay kalipunan isang nagkulang ang Quran sa panahon ni So ang Quran po ay isang revelasyon na ang pagbasa sa ay nananatili sa original na context. Yun lamang po. Salamat. So ang Islam po ay binubuo ng 5 aligi na kung saan una na dito ang shahada. So ang shahada po ay ang pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Pangalawa po ay ang salat. So once na po tinanggap na natin na ang Allah ang nag-iisang Diyos at si Propeta Muhammad ang nag-iisang sugo at panghuling propeta ng Allah. So ito po ay ang salay obligado ng pag-aralan at isagawa bilang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa batas ng nag-isa at dakilang tagapaglikha. Sunod po noon ay ang pag-ayuno. So ang pag-ayuno po ay isang obligado na gawain sa pananampalatayang Islam sapagkat ito po ay pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga alipin niya. Sunod po ay ang zakat. So ang zakat po ay hindi obligado sa mga tao na walang kakayahan na makapagbigay nito ayon sa pamantayan ng pagbibigay ng zakat. So ito po ay obligado sa lahat ng may kakayahan. Halimbawa na nakapag-ipon yung isang tao sa isang taon at hindi niya po ito nabawasan. So doon lamang po siya magkakaroon ng pagkakataon upang ibigay yung tamang batayan ng pagbibigay ng zakat. Susunod po ay ang Hajj. Ang Hajj po ay obligado din sa isang mananampalataya na ang lahat ng mga kondisyon ito ay nagagawa niyang gampanan. Mula po sa physical na pangangatawan, kayamanan at sa kahit isang beses lang po sa buhay. Pagkatapos nila, kayo naman bumagay.
So, sa pagkakataon ko lang ay nagpapasalamat at binigyan niyo ako ng pagkakataon para paliwanag ko sa inyo ang mga terminolohiya na ang limang terminolohiya na naayon. Ganun ba po? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at sumunod na Pillars of belief po. So una po doon ang yung haligi naman po ng paniniwala sa pananampalataya. So una po doon ay ang paniniwala po sa Allah. Ang paniniwala po sa Allah ay binubuo ng tatlo. Una po doon ang Ar-Rububiyyah, ang ibig sabihin nila ang kaisahan ng Allah. Paniniwala po sa kaisahan ng Allah. Sunod po ay Ar-Rububiyyah, so kaisahan ng Allah sa kanyang mga nilikha. Sunod po doon ay ang Al-Asma wa Sifat. Ang ibig sabihin po ay ang kaisahan sa kanyang pagkakas. Si brother na prepare na lang daw talaga ang limang terminolohiya. So, ini-expect ko na kasi yung topic talaga. Ayaw kaya nyo na. Kasi Wala akong oras. Kapatid na sa kailangan talaga na bigyan natin ng oras. yung tatlong topic na 20 minutes. Opo. Kasi napaka-ano lang po, ganito lang ba, bigyan ko kayo ng sample. Yung ating handout, 1 hour talaga yan. Kasi subok na talaga namin yan. Pero kapag binigyan sa halimbawa ng 5 minutes, 5 minutes. Oo. Kasi nung ako'y naimbita namin sa Buanga City, sa dami ng speaker, 5 minutes binigay sa amin. So, hindi na ako nagsalita. Anong sasabihin mo sa 5 minutes, di ba? So, talagang tinanggihan ko yung unang araw ko doon sa Buanga, sa isang university. So, nagtaka sila kami hindi ako nagsalita. Kasi kung halimbawa, yung limang terminolohiya pa lang, naabutin ka na ng mga 10 minutes sa lalagyan. Okay? Tapos dagdagan mo pa na limang alipin ng Islam. Kahit i-explain mo yun, 5 minutes. Tapos 10 minutes din yung 6 pillars. Naabot ka na siya ng mga 25 to 30 minutes. Okay? So yun ang talaga natin. Kailangan pag-aralan ninyo yung siyensya, pero kailangan talaga kumplito ka rin. Like for example, magdudua kayo, huwag na yung pasamahaba. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sa ngalan ng Allah, mapagpala ang mga bagay. Naway kapayapaan ng ating kagapagpapala para sa ating na hapon ito. Basta, ito ang pinatawag na adlit. Sa adlit ka, dahil hindi oras mo lang kailangan talaga na pa-explain mo. So, nakapagduwa ka na. Mga kaibigan, mga kababayan, ngayong hapon na ito, nandito po tayo upang pag-usapan po natin ang mga mahalagang bagay na kailangan po natin malalaman at maunawaan sa Islam. Diba? Dalangin po sa Allah na sana ay tayo lahat ay gabayan sa pananampalataya upang makamtan natin ang buhay na walang hanggang sa araw ng pagbuko. Ngayon mga kaibigan, mga kababayan, mayroon na pong isang terminolohiya na ibig iparating sa inyo. Maraming paraan. Maraming paraan. Ngayon, halimbawa, mga kaibigan, mga kababayan, mayroon na pong ibahagi sa inyo.
mga katuruan sa Islam. Ito ang 5 terminolohiya. Ano ang Islam? Ang Islam po, ito ay isang Arabic na kataga ng pagkahulugan nito, pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng aking tagapagligtas. Ang nangangahulugan, mga kaibigan, mga kababayan, na ang Islam na kataga ay Arabic na ang pagkahulugan nito sa atin na may pautos sa Tagalog, pagsunod, pagsuko at pagtalima. Kapag ako ngayon tinanong ninyo ano ang aking religion, dahil Tagalog ang pinag-usapan natin, ang kasagutan ko po ay, ang religion ko ay ang pagsunod, pagsuko at pagtalima ang sa kautusan ng ating dakilang tagapag-isa. Okay? Now, sino ang mga Muslim? Ang mga Muslim yung mga nilikha na tunay na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kautusan ng dakilang tagapag-isa. Tulad ng halimbawa ng mga buntala sa kalangitan, langitan, bituin. At sila ay mga Muslim dahil sila ay sumusunod sa kautusan ng ating tagapag-isa. Ang katunayan niyan, hindi sila nagsasalpukan ng babanggaan dahil tunay na sumusunod sila sa kautusan ng ating tagapag-isa. Mga kaibigan, mga kababayan, pangatlo na kay gusto ko ay parang ang Allah na tinatawag ng mga Muslim, ito yung kahalintulad na ninyong sinasabi na the Almighty Creator, ang pinakadakilang tagapaglikha na lumikha ng sanglibugan, lumikha ng ating kalahat ng sangkatauhan. Ngayon, sino naman ang Propeta Muhammad? Ang Propeta Muhammad, kung ating babalikan ang kanyang kasaysayan, babalik tayo sa kasaysayan ni Propeta Abraham. Ang Propeta Abraham, kung ating matatandaan, may 3 siyang asawa. 2 sa kanyang asawa, ito ang mga madalas na pag-uusapan. Una niyang asawa, si Sarah, ngunit matagal na panahon sila nagsama, hindi sila nabiniyaan agad ng anak. Si Sarah, ang kinuha ng isang babae, ito ang naging pangalawang asawa ng Propeta Abraham. Dito sa pangalawang niyang asawa, dito siya unang nagsama. Ito mga brothers ang mga puntos na kailangan talaga ninyo. Kahit paiksiin mo siya, pero yung mga mahalagang bagay talaga, huwag talagang mawala. Pero halimbawa, ano ba ang Islam? Ano bang hindi naunawaan ng mga tao? Islam. Di ba? Kapag may oras ka, sa kamay paliwanag kung ano pang nalalaman mo tungkol sa Islam. Ang napakahalaga talaga na mayroon silang napulot sa inyong pinag-uusapan. Okay? Yung hangouts natin, talagang napakaganda yan kapag ikaw lang mag-isa ang lecturer. Pero kapag binigyan ka na nila na kasama, hindi mo talaga kung pwede gamitin ng natin hangouts. So, kailangan talaga mag-adlib ka. Yung mga mahalagang bagay. Okay? Kasi yung talagang napakahalaga sa ano ang Quran. Ang banal na Quran, ito talagang huwag mong kakalimutan. Ito ay nagmula sa Allah, dala ng Anghel Gabriel. Okay? Walang tagapamagitan, direkta na naipahayag sa Propeta Muhammad. Ito yung mga bagay na kailangan nyo talagang iparating sa kanila. Hindi ito buong aklat na inabot hindi piraso-piraso. Diba? Ito ay naulado ng lahat ng mga samahan. Buhay sa buhay pa ang Propeta Muhammad. Yun po ang napakahalaga talaga ng mga ito na kailangan talaga natin na magparating. Ang 5 haligi ng Islam. Ang isang pananampalataya kung walang haligi, parang katulad lang ito ng isang bahay na walang haligi, hindi ito magtatayo. Diba? So nangangahulugan ng pananampalataya ng Islam na mayroon siyang haligi na kailangan talaga. Kapag naunawaan mo na kung ano ang Islam, sabihin mo ng talapin at dito may una mo pagpasok sa Islam. Ito yung pinakasusi. Kasi ito yung mga adlib na mga words na susi ang pagpasok, ito yung panunumpa. Ano ba ang dapat sa panunumpa? Ako ay sumasisi, walang bang Diyos na dapat sa bayan ng Allah.
buhay niya, sino pa yung susunod ng magsasalita? Kailangan talaga yung mga importante ng mga points lamang. Okay? 20 to 30 minutes, walang problema doon. Kasi kailangan na talaga na makomplito natin yung tatlong topic natin ngayon. Ang magsala, diba? Mag-isinala, kailangan na napakahalagang bagay ng isang Muslim ang pagdarasal. Dahil ang pagdarasal sa Islam, ito ay obligado at mayroong eksaktong oras. Okay? Kung ang iba pang mga kaalaman natin tungkol sa salat, ating matulungan sa araw. No? At ang kasunod ay ang pagbibigay ng zakat. Dito sa zakat, kailangan ma-mention ninyo yung tinatawag na basihan. No? Sa panahon ng Propeta Muhammad SAW, mayroong 85 grams of gold. Diba? Kapag ibininta mo ito sa palengke ngayon, bigyan 170,000. Dahil kung ang binto ngayon sa palengke 2,000 per gramo, babagsak talaga siya sa 170,000. Ibig sabihin sa Islam, kung wala kang halaga na ganun kalaki, exempted ka kagad, hindi mo muna kailangan pa magbigay. Ngunit kung kailangan mo magbigay, ibigay sa sadaka. Okay? Kulang ang importante doon, magbigay ka wala. Pero kailangan, kapag zakat, kailangan talaga ito may basin. Diba? At ang mahalagang purpose pa dito na ang zakat ay nagmula sa naipon. Ang naipon na sa iyo na isang taon na hindi nagagalaw. Ibig sabihin, kapag may isang 170,000 mo, hindi umabot ng isang taon, halimbawa, ang isang buwan, may bagyong dumating, nasira ang bahay, napagawa mo, kumuha ka doon. Ibig sabihin, nabawasan mo yung 170,000. Automatic yun, exempted ka na. Kaya sa Islam talaga, hindi pahirapan. Kailangan lang aralin ito. No? Pag-ayuno. Ang pag-ayuno sa Islam, hindi po ito pagpapagutom. Kundi pagpipigil. Okay? Hindi ito bagong batas. Ang Propeta Moses, Propeta Yunus, nag-ayuno sila. 40 ng 49. Ang mga Muslim, tinuturo ng Propeta Muhammad yung kaya ng tao. Kaya nagsisimula ang mga Muslim mag-ayuno sa bukang liwayway ng tatakot. 12 to 13 hours ang mga Muslim hindi kumakain, hindi umiinom, hindi nag-isip ng masama, kundi lahat ng pagsagawa ng ibadah para sa Allah. Okay? Paglalakbay. Paglalakbay papunta ng Makkah, ito po ay obligado lamang sa isang Muslim minsan sa tanang buhay niya. Kung siya ay may pera na pambaon niya at pag-iwan sa pamilya niya. Kung matino ang kanyang isip, malakas ang pangangalawa, obligado siya na. Pero kung isa man dito, wala, hindi talaga paghirapan sa Islam. Yun ang mga mahalagang bagay na kailangan malaking ng mga tao. Kasi ang sinasabi nila, ng mga Muslim ay pinasapunta sa Saudi Arabia para mag-tamba sa Blackstone. Hindi tama yun. Kailangan babaguhin natin ang kanilang mga maling isip. Okay? Sa amin naman na pinaniniwalaan ng mga Muslim, talagang tinatanong nyo yung mga bagay na sasabihin mo mali. Huwag talaga. Mabuti pa, huwag mo na lang ituloy. Kasi unang paniniwala talaga ng mga Muslim, unang paniniwala ay ang kaisahan ng Allah. Diba? Tandaan ninyo, ang unang paniniwala ng mga Muslim ay ang kaisahan ng Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ano ibig sabihin ng yan? Itong dalawa nito lagi ko magkasama kayo sa amas niya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So, ibig sabihin nito talagang napakahalaga na kailangan talaga natin mabanggit sa unang haligi pa lamang ng Islam. Ang paniniwala sa kaisahan ng Allah.
Ar-Rububiyya, ano ito sabihin? Kaisahan ng Allah sa kanyang pagkapanginoon. Siya lamang at wala nang iba. Pangalawang tauhid, ito yung tauhid al-uluhiyya. Kaisahan sa pagsamba sa Kanya. Siya lamang ang dapat sambahin, siya lamang ang dapat natin hingian ng tulong, siya lamang ang dapat natin hingian ng pagpapauman. Forgiveness. Pangatlo, ito yung tauhid al-asma wa sifat. Na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong tinatawag na 99 names and attributes. Natawagin lamang natin ang Allah sa kanyang mga pangalan. Hindi yung kung ano. Siya mismo ang nagbigay nitong mga pangalan nito. Kaya ang lamang na siya ay tawagin natin sa kanyang mga pangalan. Okay? Pangalawa, paniniwala ng mga Muslim, paniniwala ng mga Angel. Napakahalaga rin ito yung mga puntos dito. Ang mga Angel ay nilikha na walang free will. Diba? Kailangan talaga mabanggit yun. Pero, sa kadahilanan na wala silang free will, sila ay tanging susunod lamang kung ano ang pinag-uutos sa kanila ng Allah. Sa pinag-uutos sa kanila ay ang magsulat ng gawain ng tao. Ito yung aklat ng gawa ng tao. Dahil sa araw ng paglukom, mula sa aklat na ito, dito tayo husga ng Ayan ang pangalawa. Pangatlo, kaya paniniwala sa mga propita. Paniniwala sa limang aklat. Pabanggitin mo na lang yung limang aklat, ganyan yung pinagkaloob. Ang pang-apat, ito yung paniniwala sa mga propita. Pabanggitin mo rin ang mga propita. Kaya pwede mo na talaga siyang paiksiin. Propita mula kay Adan, kay Solomon, kay John the Baptist, kay propita yun, hanggang kay Muhammad kay Islam. Okay? Kami mga Muslim, tunay silang sinusunod, hindi sila sinasamba. Ito ang mga puntos na kailangan talaga na maalaman nila. Okay? Araw ng pag-uukol. Bakit binigyan ng Allah ang araw ng pag-uukol? Sa kadahilanan ng tao ay binigyan ng Iwel, talino, kakayahan at hihiling ng tama at mula sa mali. Marami, ito yung tinatawag ng kahihinatnan. Okay? Maging sino ka man sa mundong ito, 4 na buwan ka pa lamang sa sinapupunan ng iyong ina, sa Islam ko, alam na Allah sa okay? Ganito lang po, brother, ang importante talaga na mag-deliver ninyo yung mga importante na mga terminolohiya na kailangan po natin. Kasi, ang mga Christian, kapag halimbawa, alamin natin ang mga tanong. Talagang, kumbaga sa ano, out of the word. Parang wala talagang, parang wala nang makakuha sa sense, diba? Tulad halimbawa, yung isang tanong na nakarating sa akin. Ang mga Muslim, hindi naniniwala sa Biblia. Ang pinaniniwalaan nila ay ang Quran. Paano kung wala ang Biblia, saan gagayahin ng Muslim? Ang Budismo? Tapos sisiraan nila ito. Ano bang iniisip nila sa mga Yan, nakita niyo yung mga tanong, no? Tapos mayroon pang isang tanong. Sinasabi ng mga Muslim na ang Quran ay yung salita ng Diyos nila dahil ito ay galing sa tuwa, dala na namin ng Diyos. Ang tanong, paano nakakasiguro ang mga Muslim na angel na ang nagdala? Kaya nakita mo yung mga tanong na yan, galing ba ito sa matinong isip? Diba? Kaya ito, kailangan talaga unawain ng mabuti. Huwag kayo basta-basta ng magalit. Kapag ganitong uri ng tanong, sabihin niyo pa rin, salamat po sa magandang ng katanungan, ngunit kailangan po natin iwas to. Ano po ba talaga ang kailangan ninyo alamin? Diba? Para at least magkaliwanagan kayo. Ganun lang, brother, sa ang pagbibigay ng maiksi
na May sabi na po tayo. dialog sa ating Dalawang years. talagang napakaganda kung ito ay magagawa. Kasi nasubok na natin o ilang ikapit, Sunday na natin ito, di ba? Ikapit na ba ito, Brother Isa? Ika-6. 6 na po. Ika-6 na yata eh. Last na ito. 6, no? So, ibig sabihin, yung 5 Sunday, nasubok na natin yung ating handouts. Kaya ngayon, talagang inaano natin. So next is, Gagawin natin yung 3. Pitutali. Topic. Para sa ganun, Years. kaya tayo na i-deliver And then, ang kanyang hijab. dawa. Ha? Di ba yung na-encourage doon na kumbaga ng New Start? Hijab po Ang nila. talagang makakalaga talaga. Isipin nyo, pag may nagabayan kayo ng isang tao, kung ano yung reward ng Allah mo sa kanya, mayroon ka. Walang bawas yung kanya. Ibig sabihin talagang napakaganda talaga na ito ay matutunan po. Maraya. Kaya sino ang sunod? Ha? Bukasan namin. Tumayo 15 minutes. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ang lahat ng puri at salamat ay tanging sa ulama ang Panginoon ng buong kalibutan. Sa Kanya lamang tayo magpapalagay sa mga sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng patawaran sa pagkakasala. Sa Kanya lamang tayo magpapatabo ng laban sa kasamaan natin mga gawa. Sa Kanya lamang tayo humingi ng pagkumbay laban sa sinumpang sa tanas. Ako ay sumasaksi na wala ibang Diyos dapat sambahin, maliban sa Allah. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at Propeta ay Propeta at Mensahero ng Allah. Naway ang pala ibang sa kanyang Propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang pamilya, mga kasamahan, at sa lahat ng mga naunang Propeta sa kanya, at sa mga jins at tao at mata hanggang sa araw ng pagbubuo. Mga kababayan, mga kaibigan, ako ay labis na pagpasalamat sa ating tagapagsalita dahil sa mga oras nito, tayo ay binigyan ng pagkakataon upang pag-aralan at pag-usapan ng malagang bagay upang maligtas ang ating kaluluwa sa araw ng pagbubuo. Ako po ay bumabati sa inyo na isang magandang hapon. Aking na babagi ang limang terminolohiya ng turuan ng Islam. Ang una po ay ang ano ang Islam, pangalawa, sino ang mga Muslim, pangatlo, sino ang Allah, pang-apat, sino si Propeta Muhammad, at ang panglima po ay ang Banal na Quran. Ang Islam po ay ang pagsunod ay wikang Arabic na literal po na pagsunod, pagsuko at pagkalima sa kasusahan ng ilang tagapagsalita. Ang Islam po ay Arabic na sa salitang Tagalog ay ang pagsunod, pagsuko at pagkalima sa kasusahan ng ilang tagapagsalita. Ang Islam ay hindi hinango mula sa pangalan ng isang mamuno, lugar o tribo. Bagkus ang Allah ang siyang nagsabi sa Banal na Quran, chapter 5, verse 3, Al-yawma akmaltu lakum dinukum atmamtu alaikum nimati wa raditu lakum Islam Madina. Ang pagkakas po sa Tagalog, na po siya. naaraw na ito ang ginawa ko ganap ang inyong liyon para sa inyo at gusto mga ipaglingap sa inyo at tinakda ko ang Islam
bilang inyong reliyon. Ang alam ko mismo ay nagsabi na ang ating reliyon ay Islam. At kung ating pong babalikan ang kasaysayan, nung sina Adan at Eva ay nasa paraiso pa, ang dahilan tagapaglikha ay nag-utos na huwag lumapit sa punong ipinagbabawal. Kung sumunod sumuko at tumalima, sina Adan at Eva ay hindi sila babagsak sa pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsunod, pagsuko at pagtalima ay naroon na sa paraiso. Kaya ang ibig sabihin ng Islam ay naroon na. Ang pangalawa po ay ang sino ang mga Muslim. Ang mga Muslim po ay yung tunay na nilikha ng Allah na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kanyang mga pinag-uutos at pag-iwas sa mga pinagbabawal. Ang mga Muslim po ay hindi lang tao. Hindi ito po ay lahat ng mga sumusunod, sumusuko at tumatalima ay tinatawag na Muslim din. Katulad po ng bumutala sa kalangitan, ang mga planeta, ang mga bituin. Sila ay mga Muslim din at ang katibayan ay hindi sila nagbabanggaan sa kalawakan. Ang tao ang pinaka mataas na antas ng wika ng Allah. Kaya binigyan ng free will o kalayaan sa pagpili ng tama at mali. Ang tao rin ang nagpamahala ng lahat ng nilikha ng Allah sa mundo ito. Kaya ang tao rin ang mananagot sa araw ng paghukom kung ano ang ginawa niya sa mundo ito. At ang pangatlo po ay sino ang Allah. Ito ang pangalan na mismong dapat natin itawag sa ating tagapaglikha. At siya rin ang nagpayag sa Banal na Quran, chapter 20, verse 14, Inani anna Allahu la ilaha illallah, anna pagubni wa akini asalata bisikri. Sa kalugan po sa Tagalog, ang katotohanan, ako ang Allah, walang ibang Diyos na dapat sambahin, maliban sa akin, at ikaw ay mag-aalay ng iyong pagsamba bilang pag-alala sa akin. So ang ibig po sabihin, ang Allah po ay nag-isa, siya lamang po ang dapat sambahin, wala nang iba. At ang Allah din po ang tagapaglikha, ang tagapaglikha ng buong sanlibutan at ng sangkatawan. Yan po ang Allah. At dumako naman po tayo sa sino ba si Propeta Muhammad. Si Propeta Muhammad po ay huling propeta at mensahero ng Allah. At kung ating pong babalikan ang kasaysayan ng Propeta Muhammad, ay ating din pong balikan muna ang kasaysayan ni Propeta Abraham. Si Propeta Abraham po ay nagkaroon ng tatlong asawa. Ang una niya pong asawa ay si Sarah. Matagal po sila nagsama, ngunit hindi agad nabiyayaan ng anak. Si Sarah po mismo ang kumuha ng bahay kay si Hagar upang maging pangalawang asawa ni Propeta Abraham. Kay Hagar po nagkaroon ng kaisa-isa at panganay na anak na ito po ay si Propeta Ismael. Mula edad na 1 hanggang 13, si Propeta Ismael po ay kaisa-isa at panganay na anak ni Propeta Abraham, kasama niyang si Hagar. At nang si Propeta Ismael po ay 14 na taong gulang na, walang imposible sa Allah. Si Sarah ay nabiyayaan din ng anak kahit siya ay matanda na. Ito po ay si Propeta Isaac. Si Propeta Isaac po ay nagkaroon ng dalawang anak, kambal. At ito po ay sina Esau at saka Jacob. At kay Propeta Jacob po nagmula ang 12 tribo ng Israel. At ang 12 tribo ng Israel dito po nagmula ang mga propeta tulad ni Propeta Solomon, Yusuf, David, Juan Bautista. At si Juan Bautista po ay halos pinsan at kasabayan lamang ni Propeta Jesus alayhi salam.
Propeta David naman po, nagmula ang magulang ni Bering Maria na si Imran. At ina ni Bering Maria, pa ni Jesus alayhi salam. Kay Propeta Ismail po, si Propeta Ismail po ay nagkaroon din ng 12 anak. Isa sa kanyang mga anak naman ay si Propeta Kedar. Kay Propeta Kedar nagkaroon kay Propeta Kedar nagmula ang mga tribo ng mga lahing Arabo. At sa tribo ng mga Arabo, dito nagmula ang mga Quraysh. Sa tribo ng mga Quraysh, dito nagmula ang magulang ni Propeta Muhammad na sina Abdullah, ang kanyang ama, at si Amina, ang kanyang ina. Sa edad na 4 na po, hinirang ng Allah si Propeta Muhammad bilang huling propeta at sa kanya ay pinagkaloob ang Banal na Quran. Ano nga ba ang Banal na Quran? Ang Banal na Quran po ay hindi buong aklat na binigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po ay pira-piras ng revelasyon na mula sa Allah na pinadala kay Anghel Gabriel at ipinahayag kay Propeta Muhammad. At ang bawat revelasyon po ay kanyang nasa sa ulo. At ang kanyang mga kasamahan ay marunong sumulat at ito ay sinulat nila sa balat ng kahoy, dahon ng kahoy, balat ng hayop at malalapat na bato. Maraming mga nakakasulo ng Banal na Quran nung nabubuhay pa ang Propeta Muhammad. At nang pumayo na ang Propeta Muhammad, ang una niya kalipa ay si Kalipa Abu Bakar. Sa kapanahon ni Kalipa Abu Bakar, ang Banal na Quran ay naging isang ganap ng aklat, pumumuno naman ni Said bin Thabit. Maraming mga Muslim ang naisaulo ang Banal na Quran. Kahit mawala pa ito dito sa mundo. At ang Banal na Quran lamang ang mananatili sa original na anyo ayon sa pagkakapayag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ako naman pong ibabagi sa inyo ang anim na pininiwalaan ng mga Muslim. At sa katuruan po ng Islam, ito po ay ang paniniwala sa kaisahan ng Allah, ang paniniwala sa mga anghel, ang paniniwala sa mga aklat at kapayagan, ang paniniwala sa mga lahat ng mga propeta, ang paniniwala sa araw ng paghukom, at ang paniniwala sa kahinatnan. Una po, ang paniniwala sa kaisahan ng Allah. Ito po ang tawhid, ang tinatawag na kaisahan ng Allah. May tatlo pong uri ng tawhid. Ang tawhid ar-rububiyya, tawhid uluhiyya, at tawhid al-asma wa sifat. Ang tawhid ar-rububiyya po ay kaisahan ng Allah sa kanyang pagkapanginoon. Siya lamang po ang nag-iisang Panginoon. At nasa Banal na Quran din po ang surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ang kalugan po nito sa Tagalog, sabihin mo, O Muhammad, siya ang nag-iisa. Siya ang Allah, ang nag-iisa, sandigan ng lahat. Hindi ipinanganak, hindi nag-anak, at lalong higit walang kahalikulan. Yan po ang Allah. Tangi po nag-iisa. Siya lamang po. At ang pangalawa po naman ay ang tawhid uluhiyya. Ang tawhid uluhiyya po ay isa naman ng Allah sa kanya sa pagsamba. Ang tao po bilang nilikha ng Allah ay dapat siya lamang po ang dapat sambahin. Wala nang iba. Ang nag-iisa po ang Allah po. Yan na lang po ang ibig sabihin ng tawhid uluhiyya. At tayo naman po ay
sa tawid al-asma wa sifat. Kaysa naman po ng Allah sa kanyang banal na pangalan at katangian. Ang mga katangian, ang mga pangalan at katangian na dapat natin tawag ay ang katulad po ng ang mawain, ang mabagi, ang pinakadakila, ang mapangyarihan at maraming pang iba. Yan po ang kaisahan ng Allah. Ang paniniwala sa kaisahan ng Allah. At ang pangalawa naman po ay ang paniniwala naman sa mga anghel. Ang mga anghel po ay nilikha ng Allah mula sa liwanag at wala silang kalayaan sa pagpili ng tama at mali. Sila po ay susunod lamang at hindi sila maaaring sunuan o pinupuutos ng kalasa ng Allah. Ang mga anghel din po ang nakapag-utusan ng Allah upang itala ang lahat ng ginagawa ng tao. May anghel po sa kanan na nagsusulat ang tatala ng mabubuting gawa ng tao at anghel po sa kaliwa na nagtatala ng masamang gawa ng tao. At sa aklat na ito po, dito po nakasalalay ang paghuhugan ng Allah sa araw ng paghuhukom. Kung ang tao ba ay mapupunta sa paraiso o impyerno. At tumako naman po tayo sa pangatlo ang paniniwala sa mga aklat o kapayagan. Ang mga Muslim po ay naniniwala sa limang aklat ng kapayagan katulad po ng ipinagkaloob kay Propeta Abraham, ang suhog o kalatas, ang pinagkaloob po kay Propeta Musa, ang Tura kung saan nakapaloob ang 10 utos, ang pinagkaloob po kay Propeta David, ang Salmo ni David, at ang pang-apat po ay ang pinagkaloob po kay Propeta Jesus alayhi salam, ang Injil po o Ebanghelyo ni Jesus, at ang panghuli po, ang huling kapayagan ng banal na Quran na pinagkaloob po kay Propeta Muhammad. Sumakanila na lang ang kapayapaan at pagpalaan ng Allah. Ang sumunod naman po, pang-apat ay ang paniniwala sa lahat ng propeta. Ang alam po, ang mga Muslim po ay naniniwala sa lahat ng mga propeta na walang nagpantay po at walang katangi. Ito po ay ang mga ilan na propeta tulad na Adam, Noah, Abraham, Moses, David, Solomon, Mundo Asta, at Jesus at Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang alam po ay humirang ng isang tao sa bawat henerasyon upang ituro ang tamang katuruan at igabay ang tao sa tamang pagsamba. At ang panlima naman po ay ang paniniwala sa araw ng paghukom. Nilikha po ng Allah ang araw ng paghukom upang maging pantay ang justisya sa lahat ng nilikha. At sa panahon po ngayon ay kailangan natin maniwala sa araw ng paghukom dahil kung ang tao po ay makapangyarihan, kung masalapi, kanya nababaluktot ang matuwid at naitutuwid niya ang baluktot. Gayunpaman, ang Allah pa rin ang maghuhusga sa araw ng paghukom. Kung ang tao ba ay mapupunta sa impyerno o paraiso. At ang panganin po ay ang paniniwala sa kahinatnan. 4 na buwan pa lang po ang tao sa sinapupunan ng kanyang ina, alam na ng Allah kung saan siya tutungo. Dahil sa oras na yon, nilikha na ng Allah ang ating kaluluwa at ang ating kahinatnan kung ang ating gawa ay mabuti o masama. Alam rin ng Allah kung kailan mamamatay ang tao. Kung alam rin ng kanyang pamumuhay, kung siya ba ay mahirap, kung siya ba ay mayaman, kung siya ba ay masunurin, o kung siya ba ay mahirap. Alam ng Allah ang kailan ng tao, ngunit ang tao ay hindi niya ito nalalaman. At ang Allah pa rin ang alam ng ating kahinatnan. At ano man kung ibabagi sa inyo ang
limang haligi ng Islam. Ang isang bahay po ay hindi may tatayo kung walang haligi. Katulad din po ng isang patay na katawan, katulad po ng isang pananampalataya na kung wala kong gawa ay katulad po ng isang patay na katawan, walang silbi o walang saysay. Ang lima pong haligi ng Islam ay ito po ay ang shahada, as-salat, as-sum, zakat at hajj. Ang shahada po ay ito po ay pagsaksi o panunumpa. Kailangan po na sa isang tao na yayakap sa Islam ay may mga kondisyon po. Tanggapin mo po ang nag-iisang Diyos, ang Allah. Tanggapin mo si Propeta Muhammad na huling sugo, Propeta, at ganoon din po si Propeta Jesus ay sarili Propeta. Sa Arabic po ay ito po ay ang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Isa bin Maryam Abdullahi wa rasuluh. At ang kalugan po sa Tagalog, ako po ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay huling sugo at mensahero ng Allah, at ako ay sumasaksi na si Propeta Jesus ay anak ni Maria at alipin din ng Allah. At ang pangalawa po ay ang as-salat. Ito po ay ang 5 beses na obligadong magdarasal sa loob ng isang araw. Ang 5 beses po na magdarasal sa loob ng isang araw ay ito po ay tinatawag na salanang sa madaling araw po ang salatul fajr. Sumunod po ang tanghali ang salatul duhur. Ang panghapon po dapat hapon ay ang salatul asar, at ang paglubog po ng araw ang salatul isa maghrib, at ang lima po sa gabi ay ang salatul isya. Ang salat po ang unang tatanungin sa araw ng paglubog. Ito po ang susi ng ating pananampalataya. Kung tayo po ay bilang isang mananampalataya, pinaka-importante po ang sala. Dahil ito pong ang sala ang nasa pagitan ng mananampalataya at di nananampalataya. At ang pangatlo po ay ang sum. Ito po ay ang obligadong pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ang pag-ayuno po sa buwan ng Ramadan ay isang obligado sa isang Muslim na may matinong isipan, sapat na edad, mayroon po siyang malakas na pangatawan. Siya po ay obligadong mag-ayuno ng 20 hanggang 30 araw. Ang pag-ayuno po ng mga Muslim ay hindi po ito pagpapagutom. Ito po ay sinasagawa ng mga Muslim mula bukang liwayway hanggang takapsilig. Ang ibig po sabihin, nagsimula po ang pagpipigil ng mga Muslim ng pagkain, pag-inom at pag-iwas sa ikasisira ng kanilang pag-ayuno ay ito po ay magsisimula ng naninig niyo po ang panawagan na salapuna ng adan po ng Fajr. Ito po pag narinig niyo po sa mga simbahan ng Muslim ay Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yan po ang simula na ng pag-ayuno ng mga Muslim sa madaling araw. At ito po ay kanilang tinatapos, at pag narinig na po nila ang sala ng maghrib sa paglubog ng araw, ay dito na po sila nag-break ng kanilang fasting. Dito na po sila kumakain, inom. At ang
nagbibigay ng nawang-nawa, kung ikaw ay may kakayahan na magbigay at ikaw ay may naipon na katumbas mo ng 85 gramo ng ginto sa loob ng isang taon. Kung ikaw po ay may naipon, halimbawa po, ang 85 grams ng ginto po, ang isang gramo po ng ginto ngayon ay nasa 2,000. Itatalis niyo po ang 85, bali abot din po tayo ng sa pera ng 170,000. At doon po sa ating po kinita na hindi po nagalaw sa loob ng isang taon, ito po ay kukunin po dito ang 2 at kalahating bagdan ng ating kinita. Ito po ay tinatawag na sakat. At kung tayo naman po ay walang kakayahan na mapagbigay, ay tayo po mismo ang dapat tumanggap. At kung tayo naman po ay hindi mabot sa ganong kalaki ng kinita o inipon, tayo po ay magbibigay din, ngunit ito ay tinatawag na sadaka. Ang panglima po ay ang paglalakbay, ang tinatawag Hajj. Ito po ay ang paglalakbay patungo sa Maka. Ito po ay isang pagbunita ng si Propeta Muhammad na inalay niya si Propeta Ismail ayon sa kahilingan ng Allah. At ang Hajj po ay taunang ginagawa ng mga Muslim na may kakayahan sa perang gagastusin sa kanyang paglalakbay, perang iwanan sa kanyang pamilya perang gagastusin na iwanan sa kanyang pamilya, at malakas na pangatawan, may matulong kaisipan, at ang kanya pong paghahats ay katanggap-tanggap lang sa Allah kung ang kanyang mga paghahats po ay nasa tama. Hindi po kailangan ng isang Muslim na ibibinta ang kanyang ari-arian para lang makapaghats. At hanggang dito na lamang po, nawa ko'y pagpalain tayo ng nakailan na kapaglikha, at sana po sa aking ibinagi sa inyo ay meron kayong napulot na kahit paano. Salamat po. Sino kasi rin? Baka makalimutan mo lang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. At lahat ng papuri at pasasalamat sa ilalim sa Allah subhanahu wa ta'ala naman, ang tagapaglikha ng buong sanlibutan. Sa kanya lang tayo dapat sumamba, sa kanya lang tayo dapat humingi ng kapatawaran ang ating pagkakasa, sa kanya lang tayo dapat humingi ng patnubay laban sa sinumpang sasama. Ako ay sumasaksi na kailangan ko sa dapat sabihin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo at mensahero ng Allah. Naway ang kapayapaan at pagpapala ay sa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng propetang naawa sa kanya, sa lahat ng jin at tao na tumatahak sa tao ng kahit hanggang sa ulang araw. Mga kababayan at kaibigan, ako ay lubos na nagpapasalamat sa ating lahat na tayo binigyan ng pagkakataon o magkasama-sama sa oras upang ating pag-aaralan at pag-usapan ng mahalagang bagay upang makamtan kaligtasan ng ating kaluluwa sa araw ng ito. At namin lang kung ibawagi sa inyo ang limang terminolohiya ng Islam. Ang una po ay ano ang Islam, sino ang Muslim, sino ang Allah,
Sino si Muhammad at ang banal na Quran. Yung sinasabi yung kahoy. Ang Islam po ay salitang Arabic na kahulugan sa Tagalog ay pagsunod, pagsuko, pagkalima sa kautusan ng ating tagapaglikha. Dapat malaman ng lahat na ang Islam ay kumpletong panuntunan ng aayon Subhanahu wa ta'ala at pagsasabuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Islam po sino ang mga Muslim? Ang mga Muslim ay Islam sa Subhanahu wa ta'ala na tunay na sumusunod sa mga sa kanyang mga pinag-uutos. Ibig sabihin, hindi lamang mga tao ang Muslim. Bagkus lahat ng pinagka ng Allah Subhanahu wa ta'ala na tunay na sumusunod, sumusukot ng mga talima ay mga Muslim din. Tulad halimbawa ng mga buntala sa kalangitan, mga planeta, mga bituin, ilang lahat ay sumusunod sa ating tagapaglikha. Ang katibayan sila hindi nagbabanggaan sa kalawakan. Sino ang Allah? Ito ang pangalan ng ating tagapaglikha na siya mismo ang nagsabi sa banal na Quran, chapter 20, verse 14. Innani Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salat li dhikri. Katotohanan ako ang Allah, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa akin. Kayo ay mag-alay ng pagsamba bilang pag-alala sa akin. Ang Allah Subhanahu wa ta'ala ang tagapaglikha ng buong sanlibutan ng isang katawan. Sino si Muhammad? Si Muhammad ay yung propeta ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Kung ating babalikan kasi isa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ating munang balikan ng isa ng propeta Abraham alaihi salam. Si propeta Abraham alaihi salam ay nagkaroon ng 3 asawa. Ang kanyang unang asawa ay si Sarah. Matagal na panahon na kanilang pagkasama ay hindi agad sila nabiyayaan ng anak. Kaya ang asawa ng si Sarah ang kumuha ng isang babae si Hagar. At dito nagkaroon ng unang anak si propeta Abraham. At ito ay si Ismail alaihi salam. Sa edad ng 1 taon hanggang 13 taon si propeta Ismail ay siya ang kaunang anak o panganay na anak ni propeta Abraham alaihi salam. Sa 14 bulan ng propeta Ismail ay walang imposible sa Allah Subhanahu wa ta'ala at nabiyaan din ang anak si Sarah. At ito ay si Isa. Kaya propeta Isa alaihi salam, dito nagsimula ang 12 tribo ng Israel. Isa sa tribo ng Israel ang tribo ni Judah. At ang tawag sa lugar ng kanilang tinitirahan ay tinatawag ng Judea. At ang tawag sa Diyos ng kanilang pananampalataya ay tinatawag niya Judaism. Sa 12 tribo ng Israel, dito nagmula ang mga propeta ng Israel. Sila propeta Solomon, Joseph, David, Juan Bautista. Si Juan Bautista halos sa kabayan lamang ni propeta Jesus alaihi salam. Kay propeta David naman nagsimula ang pamilya ni Efran na siyang magulang ni Birhen Maria na yung propeta Jesus alaihi salam. Sa 12 anak ni Isaac ay ni Ismail. Dito kay propeta Kedar nagsimula ang lahi ng mga Arabo. Sa lahi ng Arabo nagsimula lahi ng mga Quraysh. Kasi yan naman pinagmula ng mga magulang ni propeta Muhammad alaihi salam. Sa edad na 40, hinirang ang Allah Subhanahu wa ta'ala si propeta Muhammad alaihi salam bilang kauli-ulihang propeta. At sa kanya ibinaba ang banal na Quran. Ang banal na Quran ay hindi buong aklat ay binaba kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkus ito ay pera-perasong revelasyon ng mula sa Allah Subhanahu wa ta'ala na direktang ibinaba kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng Bible. Ang Islam ay tuturo din ng anim pangunahing pinaniniwalaan. At ito ang mga sumusunod. Ang paniniwala sa isa ng Allah, ang paniniwala sa mga anghel, ang paniniwala sa
paniniwala sa propeta, ang paniniwala sa araw ng pag-ukom, at ang paniniwala sa kahinatnan. Ang paniniwala sa kaysa ng Allah na siya lamang dapat sambahin, wala ng iba, tinatawag na tauhid, ang kaysa ng Allah. Ang tauhid ay nahati merong uri, at tatlong uri ng tauhid. At ito ay tauhid al-rububiyya, ang kaysa ng Allah sa kanyang pagkapanginoon. Ang pangalawa, ang tauhid al-uluhiyya, ang kaysa sa pagsamba, na siya lamang dapat sambahin, wala ng iba. At ang pangatlo, ang tauhid al-asma wa sifat, na may mga katangian at pangalan na dapat itawag lamang sa kanya, katulad ng ang mawain, ang mahabagin, ang mga pangyarihan. Ang paniniwala sa mga anghel. Ang mga anghel ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na galing sa liwanag, na sila ay walang kalayaan na sumuway. Bago sila ay susunod lamang kung ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ang napag-utusan na sila ang nagsulat ng mga gawain ng mga tao. Mula sa aklat na ito ang pagbabasya ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ang isang tao ay mapupunta sa paraiso o impyerno sa araw ng pag-ukom. Ang paniniwala sa unang kapayagan. Ang mga Muslim ay naniniwala sa unang kapayagan. Katulad ng pinagkaloob ng Propeta Abraham alayhi salam. Ang suhok o kalatas. Ang pinagkaloob kay Propeta Moses, ang Torah. Dito ng kaloob ang 10 utos. Ang pinagkaloob kay Propeta David alayhi salam, ang Salmo ni David. At ang pinagkaloob kay Propeta Jesus, ang Injil o Ebanghelyo ni Jesus. Ang panglima ay ang Quran, pinagkaloob kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang paniniwala sa lahat ng mga propeta. Ang mga Muslim ay naniniwala sa lahat ng propeta ng walang pagtatalo. Katulad ni Adam, Solomon, Noah, David, Juan Bautista, Propeta Jesus, at Muhammad, sa mga kanila nawa kapayapaan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pumili ng isang tao sa bawat henerasyon upang maging propeta at ituro ang katuruan at igabay ang tao sa tamang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paniniwala sa araw ng pag-ukom. Ang Islam ay nagtuturo na ang mga tao ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na may kalayaan at katalinuhan upang pumili ng tama mula sa mali, mula sa mali kung sa tama. Dapat lamang maniwala ang tao sa araw ng pag-ukom. Sa panahon ngayon ay walang tamang justisya kung ang tao ay masalabi at makapangyarihan. Kanya nababaluktot ang matuwid na itutuwid ang baluktot. Kailangan pang maniwala sa araw ng pag-ukom. Dahil sa araw na yun, tanging ang pagkakita lamang ang mag-uusga sa atin ng buong katapatan at pantay na walang kinikilingan. Kanyang nagpalaan ng paraiso ang tapat na sumusunod sa kanyang parusahan. At paparusahan ng impyerno ang mga gumagawa ng kanyang pinagbabawal. Ang paniniwala sa kahilingan. 4 na buwan pa lamang ang tao sa sinupunan ng kanyang ina. Alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala kung saan ang tao tutuon. Dahil sa oras na yun, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating kaluluwa at sinanggap na ng kahinatnan kung ang ating gawang ay mabuti o masama. Gayon din ay nasulat na kung kailan ang tao mamamatay. Anong uri ang kanyang pamumuhay? Siya ba ay mahirap o mayaman? At kung ang tao ba ay masunurin o suwaig? Alam na rin ang Allah subhanahu wa ta'ala ang magiging kahinatnan ng tao. Ngunit ang tao hindi niya ito nalalaman. Magkagayon, ang tao pa rin mismo ang gumagawa ng kanyang kahinatnan kung siya ay mapupunta sa paraiso o impyerno. Mayroon ding 5 aligi ang Islam. Katulad ng isang bahay, hindi ko matatayo kung walang mga aligi. Ang paniniwala na walang gawa ay katulad lamang ng isang patay. Patay na katawan, walang halaga o silbi, o walang saysay. Ang una po ay ang sahada. Ang sahada, ang pagsaksi o pagsamba.
at panumpa. Ako ay sinusumpa na walang dapat na dapat sambahin kaliban Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay propeta at mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay sumasaksi na si Propeta Jesus alaihi salam ay propeta at mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos ang pangalawa ay as-sala, ang 5 obligadong pagdarasal. Ang 5 obligadong pagdarasal ay katulad sa isang bahay na may umaagos na bukal sa harapan lamang. Sa harapan, at 5 beses kong maliko sa maghapon. Katiyakan na walang dumi nakakapit sa katawan. Ang isang Muslim na sinasagawa ang sala at may tamang wudu o ablusyon. Ang kanyang maliliit na kasalanan ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sala ang siyang unang itatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Kung ang pagdarasal ng tao ay tama, ang kanyang mga gawa ay magiging tama din. Ang kaibahan ng isang mananampalataya sa hindi mananampalataya ay ang sala. Ang pangatlo ay ang as-sawm, ang obligadong pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ang mga Muslim na may sapat na edad, matino ang kaisipan at walang maramdaman ay obligadong mag-ayuno sa buwan ng Ramadan sa loob ng 29 o 30 days. Wala bukang liwayway hanggang takip silid. Ibig sabihin, bago dumating ang bukang liwayway, ang mga Muslim ay dapat kumakain at umiinom ng sapat lamang. Magsisimula ang kanilang pag-ayuno kapag tumawag ng adan, panawagan sa pagdarasal, at magsisimula na ang kanilang pagpigil, pagtitimpi sa pag-ibas sa anumang pagkain o pag-inom hanggang sa panawagan sa sala ng Maghrib sa paglubog ng araw. Hindi nagpapagutom ang mga Muslim tulad ng inaakala ng ibang tao. At ang pag-ayuno ay hindi bagong batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit ito ay batas ng panahon pa man ng unang propeta, tulad nila propeta Moses na siya ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 na gabi. At gayon din si Propeta Jesus alayhi salam. Pang-apat ay ang zakat, ang pagbibigay ng obligadong charity o kawang gawa. Ang pagbibigay ng obligadong charity o kawang gawa ay kukunin ng isang Muslim kapag mayroon siyang sapat na ito, ngunit kung wala naman, katunayan siya pa ang dapat bigyan. Ay batayan ang pagbibigay ng kawang gawa sa Islam. Kapag ang isang Muslim ay may ipong yaman na umabot sa halagang 85 gramo ng ginto, hindi nito nagalaw sa loob ng isang taon, siya ay obligado magbigay ng 2 at kalahating bahagdan ng kanyang naipon. At ang panglima, ang had, ang paglalakbay patungong Maka. Ito ang pagkukunita ng pag-alay ni Propeta Abraham alayhi salam sa kanyang kaisa-isang anak, unang anak kay Hagar, na si Propeta Ismail. Ayon sa kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito rin ang taunang paglalakbay na sinasagawa ng mga Muslim at dapat gampanan minsan lamang sa buong buhay. Nararapat din ang isang Muslim magsasagawa ng Hajj ay may sapat na pirang gagastusin sa kanyang paglalakbay. Sapat na halagang iiwanan sa kanyang pamilya habang siya ay nasa paglalakbay. Gayon din siya ay dapat na may matinong kaisipan at malakas na pangangatawan. Ito ang kondisyon na dapat gampanan ng isang Muslim upang ang kanyang paglalakbay ay katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na may pagpalain tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at igabay tayo sa tamang landas hanggang sa araw ng pag-uwi. MashaAllah. So, pwede na rin si brother kahit na may part siya na tuloy niyo po yung ano po yun? Hinako ba? Hindi, ano lang yun. Sanay lang yun. Sunod. Kinabahan mo kasi dito ka, baka hindi mo sa 30 days. Kasi, tama ka sa ano. 25 lang. Hindi.